Ito ang isa sa mga paborito kong merienda dito sa bukid, ang cheesy cassava cake. Alam niyo ba na 3 ingredients lang ang ginamit ko dyan? Wow! Kung paano ko yan ginawa, ay panoorin niyo tong video. Nagpakuha nga pala ako kay tatay ng kamoting kahoy. Syempre, yan ang gagamitin natin bilang main ingredients. Ang kagandahan lang kapag sa bukid kayo nakatira, tapos mahilig magtanim yung mga magulang mo, hindi mo na kailangan pumunta pa ng palengke. Wow. Kasi yung mga kailangan mo, nasa paligid nyo lang. O diba, less hassle, less gastos. At dahil crave na crave nga ako sa cassava cake, kahit mapayat pa, pwede na yan. Syempre, bago mo lutuin, kailangan mo munang balatan. O baka mamaya may magsabi dyan, hala, binalatan na hindi pa naman hinuhugasan. Mamaya na para isang hugasan na lang. Ano siya? At ito nga pala ang isa sa mga nakakapagod na procedure ng paggagawa ng cassava cake, ang pagyayadyad. Pero kapag nakita mo na yung finished product, marirealize mo na worth it naman yung pagod mo. Kaya, tsaga-tsaga na lang. After mo siyang mayadyad, ganyan na yung texture niya. After nyan, ibabalot natin to sa malinis na tela para mapiga natin siya. Pangit kasi yung magiging consistency kapag hindi natin tinanggalan ng konting katas. Take note po ha, hindi po masyadong pigang-piga yung gagawin natin. Kasi may tendency na tumigas yung cassava cake kapag pigang-piga siya. At nagtunaw na nga rin pala ako dito ng asukal. Katulad lang din siya kapag gumagawa tayo ng leche plan. Sa pagtutunaw ng asukal, kailangan low heat lang yung apoy para hindi ka agad masunog. Nagmelt na rin ako ng margarine. Ayan yung i-spread natin sa llanera para hindi dumikit yung kasaba at madali nating matatanggal. Ayan, ipahid-pahid lang natin sa gilid. At same procedure naman dun sa iba. Habang ginagawa ko nga pala to, naalala ko, nagtitinda na rin ako ng ganito dati. Way back 2020, kasagsagan ng pandemic. Syempre nasa bahay ako noon kaya nag-isip ako ng mapagkakakitaan. At yes po, pwede nyo rin po itong ipang negosyo. At ito na nga yung piniga natin na kamoting kahoy. At lalagyan na natin ito ng ingredients. So, meron tayo ditong asukal. Ayan, tinansya ko lang yung paglalagay ng asukal. Depende pa din po sa dami ng kamote at sa level na tamis na gusto nyo. At meron din tayong melted margarine. Ayan yung second ingredients. Melted margarine nga pala yung ginamit ko dito instead of butter kasi para sa akin mas malasa yung margarine. So, it's up to you po kung ano yung gusto nyo. Pwedeng butter or margarine. Ayan, haluin lang natin siya ng haluin hanggang maging ganito yung consistency niya. Next step is yung paglalagay ng kasaba sa llanera. Napakadali nga lang pala nito guys, ayan. Tatansyahin mo lang kung gaano karami yung gusto mo, then papantay-pantayin mo lang siya. Then paulit-ulit lang hanggang sa malagyan mo na lahat. Then habang ginagawa ko yung ibang procedure is nagpakulo na ako ng tubig dito sa steamer. Mahalaga nga pala na mainit na yung tubig bago natin ilagay itong kasaba para maging maganda yung pagkakaluto niya. Ayan, halos katulad lang din siya ng pagluluto ng leche plan. Okay lang din na wala siyang cover na foil, basta ang mahalaga yung takip mismo ng steamer is may cover na tela. After 20 minutes, check natin. Ayan, hindi pa siya luto, so balikan na lang natin mamaya. 30 minutos ang nakalipas. So, ayan, balikan natin siya. Wow! Ayan, mukhang luto na siya. Pinalamig ko muna siya para mabilis ko matanggal sa llanera. Kung makikita nyo, humiwalay yung kasaba, diba? Wow! Ayun yung sinasabi ko na mas magandang maglagay muna tayo ng margarine sa gilid para mas mabilis natin siyang matanggal. Itsura pa lang mukhang masarap na. Halos OA. Ito na ang last ingredients, ang cheese. Grabe ang laking factor ng cheese sa cassava cake kasi nababalanse niya yung lasa. Sakto sa tamis, sakto sa alat. At syempre, the more the cheese, the yummier. Wow! And here's the finished product. Diba, kayang-kaya niyong gawin kahit nasa bahay lang. At napakadali lang din hanapin ng mga ingredients niya. Budget meal na, masarap pa. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to, maaari kayong mag-iwan ng comment dyan sa baba. Thank you!